Ako si Lourdes. 52 anyos. Byuda na. Sa loob ng mahigit isang dekada. Ang asawa ko ay maagang kinuha ng sakit. At mula noon, ang mundo ko ay umikot na lang sa iisang tao. Ang nag-iisa kong anak na babae, si Mariel. Siya ang dahilan kung bakit bumabangon pa rin ako tuwing umaga. Kung bakit pinipilit kong maging matatag kahit madalas ay tahimik ang bahay at mahaba ang gabi. Lumaki si Mariel na masipag at responsable. Siguro dahil nakita niyang mag-isa kong binuhat ang lahat matapos mamatay ang ama niya. Kaya nang makilala niya si Adrian, ang lalaking naging live-in partner niya, hindi na ako nagtaka kung bakit mabilis niyang minahal. Si Adrian, ang tipo ng lalaking hindi maingay magmahal. Simple, maalaga, marunong rumispeto. Hindi siya perpekto, pero ramdam ko kung gaano niya inalagaan ang anak ko. 3 kaming tumira sa isang bubong. Ako, ang anak ko, at ang lalaking minahal niya. Para sa akin, hindi siya dayuhan. Hilaw na manugang ko siya. Ganun ko siya ituring. May sarili siyang trabaho noon. Tahimik sa bahay. Marunong makisama. Madalas din, siya ang nag-aayos sa mga sira sa bahay. Masaya kami. Tahimik, pero buo. Hanggang dumating ang pagkakataong matagal nang hinihintay ni Mariel. Isang trabaho sa abroad. Malaki ang sweldo. Mas may kinabukasan. Alam kong mahirap para sa kanyang desisyon. Lalo na't may iiwan kaming dalawa ni Adrian. Pero bilang ina, paano ko pipigilan ang anak kong mangarap? Ma, sandali lang naman yun. Sabi niya noon, habang yakap ako sa kusina. Para din sa future namin. Future nila. Hindi ko alam noon na may ibang hinaharap na pala ang tadhana para sa aming 3. Umalis si Mariel na puno ng pangarap. Naiwan kami ni Adrian sa bahay. 2 taong parehong nagluluksa sa katahimikan. Parehong may mahal na nasa malayo. Noong una, maayos lang. May distansya. May respeto. Ako ang nanay. Siya ang partner ng anak ko. May malinaw na linya. Pero ang bahay, may kakaibang paraan ng mga pader na magpalapit ng mga taong pareho ang lungkot. Magkahiwalay kami ng mundo, pero iisa ang iniinda. Pangungulila kay Mariel. Pareho kami nagbibilang ng araw. Pareho kami nag-aabang ng tawag. At sa bawat gabing sabay kaming kumakain. Sa bawat tanong na, kamusta si Mariel? May unti-unting nabubuong katahimikan na masyadong pamilyar, masyadong mainit. Hindi ko pa noon alam kung saan hahantong ang lahat. Ang alam ko lang, sa simula, wala akong intensyong umibig. Wala akong balak tumawid sa linya. Isa lang akong biyudang ina na natutong mabuhay sa alaala. Pero minsan, ang puso hindi humihingi ng pahintulot. At dito nagsimula ang lahat. Noong tuluyang umalis si Mariel, doon ko lang talaga naramdaman ang bigat ng buhay. Hindi pala sapat na alam mong may kasama ka. Iba pa rin kapag ang kasama mo ay may sariling lungkot na hindi mo pwedeng pakialaman. Si Adrian ang naiwang kasama ko. Hindi bilang manugang, hindi bilang anak.
kundi bilang isang lalaking kapareho ko ng pangungulila. Sa unang linggo, halos hindi kami nagkikibuan. Kumakain kami sa isang mesa, pero magkaibang mundo. Madalas siyang nasa kwarto. Ako naman sa sala. Kaharap ang lumang larawan ng asawa ko at ni Mariel nung bata pa siya. Kapag may kailangang ayusin sa bahay, saka lang kami nagkakasalubong. Ma, sira po yata yung ilaw sa banyo. Mahina niyang sabi isang gabi. Napatingin ako sa kanya. Oo. Sige. Bukas na lang yun. Ngayon ko na po aayusin. Sagot niya agad. Palagi siyang ganun. Hindi mahilig magpabukas ng problema. Habang inaayos niyang ilaw, napatayo ako sa may pintuan. Hindi ko alam kung bakit hindi ako umalis. Tahimik lang ako nanonood. Napansin ko kung paano niya siniseryoso kahit ang maliliit na bagay. Kung paano siya magbayad ng pawis sa noo. Kung paano siya mag-focus na parang wala nang ibang mahalaga sa mundo kundi ang sirang ilaw. Okay na po, sabi niya nang matapos. Salamat, sagot ko. Sa mga sumunod na araw, naging mas natural ang lahat. Kapag nagluluto ako, kusa siyang lalapit. Ma, tulungan ko na po kayo. Hindi na. Ako na dito. Tulungan ko na po kayo, sagot niya. Sabay abot ng kutsilyo para maghiwa ng gulay. Doon nagsimula ang mga usapan. Simpleng kwento tungkol sa trabaho niya, sa mga plano nilang dalawa ni Mariel. Ako naman, nagkwento tungkol sa asawa ko. Kung gaano kahirap maging byuda. Kung paanong natutunan kong magpakatatag kahit gusto ko na lang minsang sumuko. Tahimik siyang nakikinig. Hindi siya nagmamarunong. Hindi siya nagbibigay ng payo na hindi hinihingi. Basta narayan lang siya. Isang gabi, may dumating na bagyo. Malakas ang ulan. Nawalan ng kuryente. Nasa sala kami. May kandilang nakapatong sa mesa. Ramdam ko ang lamig. Hindi lang dahil sa hangin, kundi dahil sa lungkot na dala ng gabi. Namimiss ko na siya. Bigla niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Yung uri ng lungkot na hindi kailangan ng paliwanag. Namalayan ko na lang. Nakayakap na ako sa kanya. Hanggang sa maramdaman ko ang kamay niya sa likod ko. Pasensya na po, bulong niya. Parang natakot na baka mali ang ginawa niya. Hindi ako umatras. At doon ko unang naisip, bakit parang ang gaan ng pakiramdam ko kapag nandito siya. Kinabukasan, nagising akong may kakaibang kaba. Iwas kami sa isa't isa. Parang may hangin na hindi pwedeng banggitin. Alam kong may mali. Pero alam ko ring may umuusbong na hindi ko kayang pigilan basta-basta. Sa bawat araw na dumadaan, mas nagiging komportable kami sa presensya ng isa't isa. Hindi ko namalayan kung kailan ko sinimulang hanapin ang tunog ng mga hakbang niya sa umaga o kung kailan ko inaabangan ng pag-uwi niya sa gabi. At doon nagsimula ang tunay na laban ko. Ang labang hindi ko inaasahang haharapin. Puso ko, laban sa konsensya ko. Kung may isang bagay akong natutunan sa pagtanda, iyon ay ito. Ang puso,
Kapag matagal nang nag-iisa, madaling magkamali ng akala. Akala mo pag-aaruga lang. Akala mo pakikiramay. Hanggang sa hindi mo namamalayang, may inaasam ka na pala. Sinubukan kong ibalik ang distansya. Mas maaga akong natutulog. Mas madalas akong nasa kwarto. Kapag nasa kusina siya, aalis ako. Kapag nasa sala siya, magpapaalam akong may tatawagan. Pinilit kong ipaalala sa sarili ko kung sino ako at kung sino siya. Nanay ako. Siya ang kinakasama ng anak ko. Pero ang problema, kapag pinipigilan mo ang isang bagay, mas lalo itong kumakapit. Hindi ka ba nalulungkot? Tanong ko minsan. Masyadong direkta. Napatingin siya sa akin. Araw-araw po. Pero mas masakit po kung susuko ako. Ramdam ko ang bigat sa pagitan namin. Hindi na ito basta lungkot. Isa na itong bagay na pareho naming iniiwasang banggitin. Gabi iyon, nanglagnatin ako. Hindi ko alam kung dahil sa panahon o sa pagod ng isipan. Nanginginig ako sa kwarto nang may kumatok. Ma, okay lang po ba kayo? Boses niya. May halong pag-aalala. Okay lang. Nagsinungaling ako. Hindi siya naniwala. Pumasok siya, dala ang bimpo at gamot. Mainit po kayo, sabi niya. Inilapag ang palad niya sa noo ko. Doon ko naramdaman ang kakaibang init. Hindi galing sa lagnat. Salamat. Mahina kong sabi. Umupo siya sa gilid ng kama. Tahimik lang siyang naroon. Hawak ang baso ng tubig. Ma, bulong niya. Pasensya na po kung minsan parang lumalapit na po ako masyado. Huminga ako ng malalim. Hindi lang ikaw ang may kasalanan. Nagkatinginan kami. At sa titig na iyon, alam naming pareho, may damdaming hindi na pwedeng itanggi. Hindi ko alam kung sinong unang lumapit. Malito. Alam ko. Pero pagbigyan naman natin ang mga sarili nating lumigaya. Kahit ngayon lang. Hindi na ako umimik. At tuluyan na akong nagpaubaya. At doon nangyari ang hindi dapat. Sa gabing nilalagnat ako, iba ang naging lunas. Nang matapos kami, magkatabi kaming natulog sa kwarto ko. Kinaumagahan, nagising ako. Wala na siya sa tabi ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa oras na nagising ako. Sa kusina, halos hindi kami makatingin sa isa't isa. Pareho kaming may guilt. Pareho kaming may takot. Pero sa gitna ng takot na iyon, may kakaibang saya. Isang bagay na ikinaiinis ko sa sarili ko. Dahil totoo. Mula ng gabing iyon, wala na kaming balikan. Hindi man namin ito pinangalanan. Ramdam naming pareho. May nabuo ng ugnayan na hindi na basta may tatanggi. Pero kasabay ng bawat sandaling magaan, may bigat na nakadagan sa dibdib ko. Tuwing umaga, nauuna akong magising. Pinagmamasdan ko ang kisame habang tinatanong ang sarili kung anong klaseng ina ako. May mga araw na halos masuka ako sa hiya. May mga gabing tahimik akong umiiyak sa banyo. Pilit binubura ang bakas ng kasalanan sa mukha ko.
Pero kapag naroon na siya, parang nawawala ang lahat ng tanong. Lumalim ang relasyon namin. Pero mas lumalim din ang takot ko. Paano kung biglang umuwi si Mariel? Paano kung malaman niya? Paano kung masira ko ang natitirang tiwala sa akin bilang ina? Isang gabi, tumunog ang cellphone ko. Tawag mula sa abroad. Si Mariel. Masaya ang boses niya. Nagkukwento tungkol sa trabaho, sa mga plano nila ni Adrian, sa pangarap nilang bahay balang araw. Habang nakikinig ako, nasa likod ko si Adrian. Nakayakap, tahimik, nakatungo. Parang batang may ginagawang kasalanan. Ma, alagaan mo si Adrian ha, sabi ni Mariel. Siya na lang ang pamilya mo dyan. Parang sinaksak ang dibdib ko. Oo anak, sagot ko. Huwag kang mag-alala. Inaalagaan ko siya. Matapos ang tawag, walang nagsalita sa amin. Hindi na kailangan. Pareho naming alam. Lalo na naming nilulubog ang sarili sa kasalanan. Sinubukan naming huminto. Nag-usap kami. Nagkasundo kaming maglagay ng distansya. Pero ang mga puso naming parehong sugatan. Hindi marunong sumunod sa plano. At habang patuloy kaming nagtatago sa dilim, sa kabilang dulo ng mundo, unti-unti nang hinahanda ng tadhana ang pinakamalupit na dagok. Isang balitang walang sinuman sa amin ang handa. Dumating ang balita sa isang ordinaryong umaga. Yung tipong akala mo, tulad lang ng lahat ng araw, nalilipas din ng tahimik. Nasa kusina ako noon. Nagtitimpla ng kape. Si Adrian ay nasa sala. Nag-aayos ng mga papeles. Walang kakaiba. Walang senyales. Na ilang segundo na lang, guguho ang mundo naming dalawa. Tumunog ang cellphone ko. Hindi ko agad sinagot. Hindi ko kilala ang numero. Pero may kung anong kaba sa dibdib ko na hindi ko may paliwanag. Parang may malamig na kamay na humawak sa puso ko. Ma, sagutin niyo po, sabi ni Adrian mula sa sala. Pagdikit ko ng cellphone sa tenga ko, isang banyagang boses ang bumungat. Formal, diretso, walang emosyon. Habang nagsasalita siya, unti-unting nawawala ang tunog sa paligid. Parang may humahampas na alon sa ulo ko. Naaksidente daw si Mariel sa trabaho. At hindi na raw siya umabot sa ospital. Hindi ko alam kung paano ako napaupo sa sahig. Hindi ko maalala kung paano ako napasigaw. Ang alam ko lang, hawak-hawak ko ang telepono habang paulit-ulit kong sinasabi ang pangalan ng anak ko. Parang kung ulitin ko ito ng sapat na beses, babalik siya. Si Adrian ang unang lumapit sa akin. Hindi niya ako tinanong. Hindi niya ako pinatigil. Hindi niya ako pinayuhang maging matatag. Hinayaan niya akong gumuho sa mga bisig niya. Ma, hindi po totoo to, bulong niya. Nanginginig ang boses. Pareho kaming nawalan. Pero ako ang nawalan ng anak. At siya, nawalan ng babaeng minamahal niya. Sa mga sumunod na araw, parang wala akong katawan. Gumagalaw lang ako dahil kailangan.
Nagluto, naglinis, nakipag-usap sa mga kamag-anak sa telepono. Pero ang kaluluwa ko, naiwan sa sandaling sinabi nilang wala na si Mariel. Walang nakakaalam ng lihim namin ni Adrian. Walang nakakaramdam ng dobleng sakit na pasan ko. Ang lungkot ng isang inang nawalan ng anak. At ang guilt ng isang babaeng may kasalanan. Hindi na kailanman malalaman ng anak niya. Sa burol, hawak niya ang litrato ni Mariel. Ako naman, hawak ang sarili ko para hindi tuluyang mabuhay. Sa gitna ng iyakan, may mga matang nakatingin sa amin. 2 taong naiwan. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng buhay namin. Isang yugto ng puno ng tanong, katahimikan, at isang pagmamahalang mas lalong naging komplikado. Hindi na kami nag-usap tungkol sa nararamdaman namin. Parang pareho kaming natakot na baka kapag binigkas namin, tuluyan na kaming lamunin ng konsensya. Pero sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, pareho kaming gising. Pareho kaming nagdadalamhati. Pareho kaming naghahanap ng dahilan para magpatuloy. At sa gitna ng pagkawala, sa gitna ng sakit, doon namin mas lalong naramdaman na kami na lang ang natitirang pamilya ng isa't isa. Matapos ang libing, umuwi kami sa bahay na parang may multo ng nakaraan sa bawat sulok. Nandun pa rin ang tsinelas ni Maria sa may pintuan. Nandun pa rin ang paborito niyang tasa sa cabinet. At sa bawat bagay na iyon, may kirot na parang paulit-ulit na paalala. Wala na siya. Sinubukan naming maghiwalay ng oras ni Adrian. Hindi dahil ayaw na namin sa isa't isa, kundi dahil pakiramdam namin, iyon ang nararapat. Lumipat siya sa kabilang kwarto. Mas naging tahimik ang bahay. Mas tahimik pa kaysa noong umalis si Mariel papuntang abroad. Parang bumalik kami sa umpisa. Pero mas mabigat. Mas masakit. Hanggang isang gabi, bumigay ako. Nasa sala ako. Hindi ko na malayang malakas na pala ang pag-iyak ko. Hindi ko napansin. Nasa harap ko na pala si Adrian. Niyakap niya ako ng mahigpit. Doon ko naramdaman ang isang katotohanang matagal ko nang iniiwasan. Pareho kaming nawalan ng direksyon. Pareho kaming iniwan ng taong sentro ng mundo namin. Ma, andito pa din ako. Hindi kita iiwan. Niyakap ko lang din siya ng mahigpit. Dahil wala akong ibang kailangan noon, kundi ang presensya niya. Simula noon, naging ganon kami. Hindi lantad, hindi malinaw, pero totoo. Magkasama sa hapunan, magkasabay sa panalangin, magkatabi sa sala kapag gabi. May mga sandaling halos makalimutan kung bawal ito, na mali ito sa paningin ng iba. May mga araw na pinipili naming manahimik. May mga gabing nag-uusap kami tungkol kay Mariel. Mga alaala, mga pangarap na hindi na matutupad. At sa bawat kwento, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Hindi namin pinapalitan si Mariel sa puso ng isa't isa. Magkaiba ang puwang niya. At mananatili iyon magpakailanman. Isang umaga, naglakas loob si Adrian. Ma, sabi niya habang nagkakape kami, kung mali po to, sabihin niyo lang. Aalis po ako.
Napatingin ako sa kanya. Kita ko ang takot sa mga mata niya. Takot na mawalan ulit. Kung aalis ka, sagot ko, baka hindi ko nakayanin ang isa pang pagkawala. At doon nagsimulang maghilom ang sugat. Hindi dahil nakalimot kami, kundi dahil magkasama na kaming umaalalay sa bawat hakbang. Sa gitna ng pagdadalamhati, may isang pagmamahalang dahang-dahang umuusbong. Hindi perpekto, hindi malinis sa mata ng mundo, pero tapat. Isang pagmamahalang ipinanganak sa pagkawala. Matagal bago naming tuluyang hinarap ang mundo. Parang pareho kaming umaasang kung mananatili kaming tahimik. Hindi kami ihuhusgahan ng panahon. Pero walang lihim na ang kayang itago magpakailanman. Lalo na kapag ang katahimikan mismo ang nagsisimulang magtanong. Napansin ng mga kapitbahay na palagi kaming magkasama. Napansin ng mga kamag-anak na hindi na umalis si Adrian kahit wala na si Mariel. May mga tanong na hindi diretsong tinatanong, pero ramdam sa mga titig, sa mga buntong hininga, sa mga bulong na hindi namin sinasadyang marinig. Minsan, gusto kong isigaw na wala kayong alam sa pinagdadaanan namin. Pero nanahimik na lang ako. Dahil alam kong kahit anong paliwanag, may mga taong hindi kailanman maiintindihan ang klase ng pagmamahal na pinili naming panindigan. Isang gabi, umupo si Adrian sa harap ko. Seryoso ang mukha. Lourdes, mahal kita. Hindi sa paraang ikaw ang naging kapalit ni Mariel sa puso ko. Minahal kita dahil ikaw si Lourdes. Hindi dahil nanay ka ng unang babaeng minahal ko. Kaya kung papayag ka, gusto kitang pakasalan. Matagal akong natahimik. Pumasok sa isip ko ang mukha ni Mariel, ang boses niya, ang mga pangarap niya. Tinatanong ko ang sarili ko kung tama bang pakasalan ang taong minahal niya nung nabubuhay pa siya. Hindi kita inagaw sa anak ko, sabi ko sa wakas. Pero hindi rin kita pinili laban sa kanya. Pinili kita dahil ikaw ang nandito. Ikaw ang nakasabay kong bumangon. Umiyak siya. Hindi dahil masaya lang, kundi dahil pareho naming alam kung gaano kabigat ang desisyong iyon. Ilang buwan ang lumipas. Tahimik ang lahat. Walang ingranding plano. Hanggang isang araw, sa simpleng simbahan, sa harap ng ilang taong nakakaalam ng buong kwento, nagpakasal kami. Habang binibigkas namin ang aming sumpaan, alam kong dala-dala namin si Mariel sa pagitan ng bawat salita. Hindi bilang multo, kundi bilang alaala. Isang pagmamahal na nagdala sa amin sa puntong ito. Kung may aral man ang kwentong ito, iyon ay hindi lahat ng pag-ibig ay dumarating sa tamang oras o sa tamang paraan. May mga pagmamahal na isinilang sa pagkakamali, sa lungkot, sa pagkawala. Hindi ko hinihiling na unawain niyo ako. Ang hinihiling ko lang ay huwag agad humusga. Dahil bago ako naging biyanang umibig sa manugang, ako ay isang ina na nawalan ng anak. Isang biyudang matagal nang nag-iisa. Isang babaeng natutong magmahal muli sa gitna ng abo. Hindi ko pinapalitan ang anak ko. Hindi ko binura ang alaala niya. Dala ko siya araw-araw sa bawat dasal,
sa bawat desisyong ginagawa ko. At kung mali man sa paningin ng iba ang pinili naming pag-ibig, ito ang tama sa puso naming parehong sugatan. Minsan, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong simula. Minsan, ito ay tungkol sa pagpili, araw-araw, na mabuhay, magmahal, at magpatawad sa sarili. Ito ang aking pagtatapat. Hindi para ipagmalaki, kundi para palayain ang puso ko. Naway may natutunan kayo sa kwento ko. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang. Lourdes.